Magandang araw mga ka-ATD. May magandang balita tayo para sa serbisyong pangkalusugan ng bayan. Mahigit 100 universal health care integration sites na ang aktibo sa buong bansa. Bahagi ng pagsusulong ng mas mabilis at abot kayang serbisyong medikal para sa lahat. Alamin natin ang detalye at kung ano ang susunod na hakbang. Mula sa 58 universal healthcare integration sites noong 2020, umakyat na ng 104 UHC IS ngayong 2025. Sinasaklaw nito ang humigit kumulang na 87% ng target LGUs na bansa. Ito ay malaking pag-usad sa implementasyon ng Universal Healthcare na nakasaad sa UHC Act RA 11223. Sa UHC-IS, ipinagbubuklod ang mga health facilities mula health centers hanggang hospital upang magkaroon ng network na serbisyo, mabilisang referral, standardized service packages at mas madaling access sa diagnostic at specialty care para sa mga kapuspalan. Bakit mahalaga ito sa pamilya? Ang UHC-IS ay naglalayong magbigay ng proteksyon laban sa malaking gastusin sa gamutan, pantay na access sa delikadad na serbisyong pangkalusugan, at mas organisadong referral at health information system para sa mas mabilis na serbisyo. Ihayag ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa sa National UHC Summit na dapat palakasin pa ang local implementation, pagpapalakas ng local leadership, pondo para sa health systems at kapasidad ng workforce upang tuluyang maabot ang layunin ng UHC. The keyword is integrating local health systems with national policies. So I think that's the idea now. Where we are is we're trying to correct some of the errors of our decentralization. Kayo din naman hong mga local chief executives ang pupuntahan pag merong nagkaroon ng catastrophic illness or gastos because of healthcare. And you have to help me prioritize equitable access to affordable and quality healthcare for every Filipino. I'm very happy to have a president that is so into health. This 2026 budget is a health and education budget. And I'm tasked to defend it in Congress. So please tell your local congressmen to not put any money out of the health budget. In fact, kunin nila yung flood control at ilagay nila sa health, ibabalik ko sa inyo as May hamon pa rin, kakulangan sa budget at health workforce. Ayon sa DOH, kinakailangan ang malaking pondo para mas maipatupad ng buo ang UHC roadmap. Humigit kumulang na 450 billion pesos upang mapunan ang mga kinakailangang investments para sa susunod na mga taon. Kaya naman inaayon ang mandato ng Pangulo kay Sec. Herbosa palakasin ng UHC sa mga lokal na pamahalaan, maglaan ng lokal na budget, gumawa ng operational plans, at i-institutionalize ang special health funds para hindi maantala ang anong papel ng lokal na pamayanan. Simple, suportahan ang lokal na budget para sa kalusugan at bigyan priority ang health facilities. Siguraduhin may functional referral network mula barangay, health station hanggang hospital. Palakasin ang health information systems at training ng health workers at makipagtulungan sa DOH para sa annual UHC-IS operational plan at term of partnership. Mga ka-ATD, napakalaking hakbang ang inaabot natin mula 58 UHC-IS noong 2020 hanggang 104 ngayong 2025 at halos 87% coverage ng target LGUs. Ngunit kailangan pa rin ng sama-samang aksyon mula pambansa hanggang lokal para maging tunay na abot kaya at delikadad ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat pamilya. Ako si Arnold Divina at ito ang ATD, Tatak Divina, Aksyong Divina. Hatid ang impormasyon at gabay para sa mas malusog at mas ligtas na komunidad. Sama-sama para sa kalusugan ng bayan. Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys,
and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Just search Tagumpay It's All Good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!